So, dito na naman po ulit tayo. Kumusta na po kayo mga kamanggagawa? Andito po ulit ang inyong lingkod para ayain kayo muling makinig ng salita ng Panginoon. Tulad ng aking pangako ay muli akong gagawa ng video na ito. Muli kong gagawin para ihatid sa inyo ang mabuting balita na nagtudulot ng kaligtasan. So last episode natin, nabanggit natin doon na maraming maliligtas at ang sabi hindi kayang bilangin ni naman. So napakalaki ng chance natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan at makarating sa trono ng Panginoon. So lahat tayo bilang mga tao ay naghahangad talaga na mapabilang sa buhay na walang hanggan. At alam din natin na merong magliligtas sa atin para magkaroon tayo ng pagkakataong magkaroon nito ng buhay na walang hanggan. So last meeting, pinag-usapan natin ang meron bang maliligtas at ayon sa banal na kasulatan ay marami po at isang mabuting balita ito sa atin na ang dami pala nating chance. So ang laki ng chance natin na makabilang tayo sa kaharian ng ating Panginoon. So maraming tao naghahangad nito at ang ginagawa nila, so nananalangin, gumagawa ng mabuti, nagsisimba, nag-aaral ng salita ng Diyos, at lalo higit nakiki-join sa isang religious group. At ang intention nilang talaga, o ang nais talaga nila kung bakit ginagawa nila yung bagay nito, kasi gusto nilang makasama ang Diyos sa final destination natin, sa huling hantungan natin. At alam naman natin na ini-offer ito ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang may mga dahilan ang tao kung bakit hindi sila makakasama. Although na malaki ang chance, pero meron ding chance na hindi tayo mapasama kung hindi natin naalamin yung kalooban ng ating Panginoon. So last meeting, pinag-usapan natin, pangako ko sa inyo, ay yung sino-sino ba yung nakakulay puting kasuotan na nasa harap ng trono ng Diyos na isang katibayan na merong maliligtas at merong isang bagay na dapat nating gawin para tayo ay maligtas. Ito pala yung dapat tayo ay magbihis ng puting kasuotan. So muli inaanyayahan ko kayong basahin ang aklat ng pahayag. So kung mababasa natin sa pahayag chapter 7, verse 13 to 14. So, ito nung time na ipinakita kay Juan, muli ang napakaraming taong hindi kayang bilangin ni numan. Sila mula sa bawat bansa, lahi at wika, at nakakadamit na puti. So, ang question natin ngayon, kung ang maliligtas pala ay mga nakadamit na puti, paano tayong magdadamit na puti? Kaya nga tatanungin natin, paano nga ba magdamit ng puti? Siguro yung mga patay natin, kung bakit sinusuotan ng mga puting kasuotan, siguro gawa ng mga verse na ito. Pero kung titingnan natin, ayon sa aklat ng pahayag, kung meron po kayong banal na kasulatan, samahan niyo po akong basahin doon sa pahayag, chapter 7, verse 13 to 14. So, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sa verse 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi nila sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit ng dugo ng kordero. Sa verse 15, iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw-gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkup sa kanila. So napakaliwanag kung maghahanap pala tayo ng isang kayamanan na dapat nating matagpuan. So siguro naghahanap tayo ng clue o ng mapa. So kung titingnan natin dito, binigyan tayo ng clue ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na yung palang magtatagumpay, kailangan nakadamit na puti. So, yun yung unang clue na hinanap natin at nakita natin na yung clue na yon, ang sabi, ang karugtong pala nun, sila pala yung
nanggaling sa matinding kapighatian. At sila rin yung nilinis at pinaputi ng dugo ng kordero ang kanilang kasuotan. So nakita natin yung first clue kung bakit pala tayo ay magkakaroon ng damit na kulay puti para makaharap tayo sa trono ng ating Panginoon. So kinakailangan palang hugasan at linisin ang ating kasuotan o yung buhay natin ng dugo ng kordero. So, yung dugo ng kordero ang siyang dahilan pala kung bakit tayo magiging kulay puti ang kasuotan at kung bakit din pala tayo makakaharap sa trono ng ating Panginoon. Kaya nga kung tatanungin natin ang Panginoon, ang Diyos mismo, paano ba magsuot ng puting kasuotan para mapabilang ang isang katulad natin doon sa buhay na walang hanggan na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. So parang kung titingnan natin, dapat pala sinasaliksik natin ang banal na kasulatan at inaalam pala natin yung mga bagay na nasusulat, paano tayo makapagbihis ng kulay puting kasuotan. So maliwanag na merong dugo ng kordero na ibinagkaloob sa atin upang tayo ay maging malinis o maging maputi ang ating kasuotan. Alam niyo ba mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit tayo ay kailangan linisin sa ating magkaroon ng damit na kulay puti o magkaroon tayo ng puting kasuotan. So tayo pala naging makasalanan. So walang tao pong hindi nagkakasala. Lahat po tayo nagkaroon ng kasalanan. Kaya ngayon mga nagkasala, sila yung mga nakadamit na pula ayon doon sa Isayas. At kung titingnan natin ang nais ng Diyos para sa atin, para pala tayo ay malinis sa ating kasuotan, dapat pala tayo nakikipagliwanagan sa ating Panginoon. So tatanungin natin ngayon yung Diyos mismo na gustong magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. So kung meron dapat tayong pagtanungan, ay walang iba kundi ang Diyos at ang ating Panginoon ay siyang magliligtas sa atin. Para bang kung titingnan natin, ano ba ang dapat kong gawin para maging malinis ang aking kasuotan? So sa Isaiah chapter 1 verse 18, kung meron po kayong banal na kasulatan, so inihikayat tayo ng Diyos dito na makipagliwanagan sa Kanya. At sabi nga ng aklat ni Isaiah, ito para sa mga Israelita, pero bagamat ang mga Israelita ay chosen people ni God, nagkasala din sila. Kaya katulad din natin na tayo nilikha ng Diyos at pag-aari ng Diyos, pero nagkasala din tayo. So kung titingnan natin dito, ang sabi sa verse 18, hali kayo at magliwanagan, tayo magliwanagan, sabi ng Panginoon. Gano'n man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papiputiin tulad ng yelo o bulak. So kung titingnan natin dito, yung kasalanan pala natin, yung kulay pulang kasuotan natin, ay kayang paputiin ng Diyos. Kaya lang, ang gusto niya, magliwanagan tayo. So ano yung liliwanagin natin? So maraming paraan ang tao para magbihis ng puting kasuotan. Ito nga yung nakikisali sa isang religious group, at ito rin yung nananalangin, gumagawa ng mabuti, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi nila nakukuha o hindi nila naririnig paano ba magbihis ng puting kasuotan. So, kung meron tayong dapat tanungin, walang iba kundi yung magliligtas pala. Kaya sabi rito, magliwanagan tayo, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, ang sabi, kaya niyang paputiin na parang niebe, o parang yelo, o parang bulak. So, isang magandang clue ang nakuha natin. Kung meron palang dapat tayong lapitan para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, hindi po yung mga tao, hindi po yung kung sino-sino man, kundi ang Diyos mismo na siyang may kapangyarihang magpatawad sa atin. Ngayon ang tanong, paano ba makipagliwanagan? Tanungin natin yung anak mismo na siyang magliligtas sa akin. So, sino ba yung magliligtas sa atin? At sino ba yung inutusan ng Diyos para magligtas sa sangkatauhan? Kung titingnan natin,
Sa Matthew chapter 7 verse 21. So, tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon. At ang sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, from the beginning, ang sabi doon sa nasa heaven, sila ay nakadamit na puti. At sabi sa Revelation chapter 14, kaya pala sila nakadamit na puti, nilinis sila ng dugo ng Panginoon. So, inaalam natin ngayon, paano ba nililinis ng dugo ng Panginoon ang isang tulad nating makasalanan. Kaya nga, unang steps natin, makipagliwanagan tayo sa Diyos. Kung merong ibinigay sa atin ang Diyos na siyang magiging dahilan para linisin tayo sa ating kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon, tinanong natin ang Panginoon kung paano ba tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sagot ng Panginoon sa atin, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Kanyang amang nasa langit. Kung titingnan natin, ang binigay ng clue ng Panginoon sa atin para tayo linisin sa ating mga kasalanan ay hindi lamang yung pagtawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami pong tumatawag sa Panginoon na hindi natanggap yung paglilinis na ginagawa niya sa buhay natin. So kung mapapansin natin, sinabi ng Panginoon mismo, kahit ang nagsasabi ng Panginoon sa kanya, yung mga chosen people ng Diyos, mga Israelita, sabi kami yung mga lahi din ni Abraham. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So kung titingnan natin, ang dahilan pala kung bakit tayo ay malilinis ng dugo ng ating Panginoon ay kundi sumunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. So ano-ano ba yung kalooban ng Ama? So ito yung magandang binigay sa atin ng clue ng Panginoon. So, hindi lang pala dapat tayo tumatawag, hindi lang pala tayo nagsisimba, bagamat maganda itong mga bagay na ito. So, meron pala dapat tayong inaalam. Kaya nga doon sa Isaiah, makipagliwanagan tayo sa Kanya. Alamin natin kung ano ba yung mga ipinagagawa ng Panginoon sa atin. So, sabi ng Panginoon, lalo higit nung siya ay nagsalita, nung siya ay nabuhay, para malaman natin kung ano-ano ba yung kalooban ng Ama. Una, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 28 to 29, samahan niyo po akong basahin. Ang sabi rito, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos. So ito po yung mga nagtatanong sa ating Panginoon. At ang sabi niya sa verse 29, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya, tugon ng Panginoon. So napakagandang clue ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Siya mismo ang nagsabi, ito yung dapat niyong gawin. Kasi yung mga nagtatanong na ito rin yung mga maraming naghahangad ng buhay na walang hanggan, naghahangad na sumunod sa ating Panginoon. So, ang kalooban kasi ng Panginoon ay maibigay tayo sa sa anak, at magkaroon tayo ng kaligtasan na nagmumula sa Kanya. So, yung pagkakaroon ng damit na puti ay isang sign na meron kang kaligtasan dahil nilinis ka ng dugo ng ating Panginoon. Kung titingnan natin sa verse 14 ng chapter 6 ng John, sabi ng Panginoon din dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, napakabuti ng Panginoon. Ang ganda ng plano niya sa buhay natin. Ang gusto niya, magkaroon tayo ng kaligtasan at buhayin tayo sa huling araw.
So ito yung plano niya. Ito yung gusto ng Diyos mismo sa ating mga tao na muli tayong buhayin at makapiling ng ating Panginoon. Kaya lang, meron palang requirements. So hindi pala tayo basta makakapasok doon o hindi pala tayo basta makalalapit sa anak basta-basta. So kinakailangan una ay alamin natin pa rin ano ba yung nais ng Ama. So kung nais ng Ama na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, so yung Ama ay tuturuan tayo para makalapit tayo sa Kanya. At ang maganda nga rito, ang sabi dito sa verse 44 ng John chapter 6 pa rin po tayo. Ang sabi sa John 44, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So hindi pala tayo basta-basta direktang makalalapit sa Panginoon. So binigyan tayo ng pagkakataon ng Ama na makalapit sa anak dahil nagmula siya sa langit, bumaba siya dito sa lupa para makalapit tayo sa Kanya. At sa paglapit natin sa Kanya, kinakailangan pala tayong manalig o manampalataya. So yung unang nais ng Panginoon sa atin, kaya sa Matthew 7:21, hindi lahat ng sumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So unang kalooban ng Ama pala, na sinabi rin ng Panginoon, ito yung dapat nyong gawin. Manalig kayo sa isinugo niya. So yung unang steps na kailangan nating makita at kailangan nating itama ay yung ating pananalig. Minsan kasi, akala natin nakalapit na tayo sa Panginoon eh. Pero merong proseso pala ang paglapit sa Panginoon at kinakailangan tayong manampalataya, kinakailangan tayong manalig. Kasi para makalapit tayo sa anak, ang dapat nangyayari sa atin pala ay natututo. Kasi ang pananampalataya po ay hindi basta sisibol sa atin. So, kailangan palang meron tayong narinig na aral mula sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at kung makapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, nangangailangan po tayo ng tagapangaral o ng mga taong nagpapahayag sa atin para po tayo ay makapanampalataya sa ating Panginoon. So ako po dati ay hindi mananampalataya. Ang alam ko dati, matuwid ako kasi nagsisimba ako, nananalangin, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa pamilya, bilang manggagawa. So kung gumawa ako ng kasalanan ay hindi po yung obvious. So akala ko po ay meron akong buhay na walang hanggan. Nung napag-aralan ko po at natanim sa puso ko yung salita ng Panginoon, so napansin ko na wala pa pala sa akin yung iniregalo ng Ama na anak na hindi ko pa pala natatanggap. Kaya nga dito, hindi tayo pala nakalapit pa sa Panginoon. Bagamat inilapit ng Diyos ang kanyang Ama, ang kanyang anak sa sangkatauhan, bilang Diyos na magliligtas sa atin, maglilinis sa ating kasalanan. So, ang Diyos po ay gumawa ng hakbang. So, ang pag pinag-usapan po natin ang salvation, merong two parties at may ginagawa po yung bawat panig. Sa panig ng Diyos, sa panig ng Diyos, ang papel po nila sa kaligtasan ay magligtas at ang papel natin ay maligtas. So, sa part ng Panginoon ay isinugo niya yung kanyang anak para po tayo ay makapanampalataya sa Kanya. Kaya nga yung pananampalataya ang pag-uusapan natin sa next meeting ay lilinawin natin kasi hindi po basta-basta pananampalataya. So muli, ang sabi rito, paano ba tayo makalapit sa ating Panginoon? May proseso pala. So unang proseso, kailangan nating manampalataya at makilala natin ang Panginoon na isinugo ng anak sa atin. Ulitin ko po yung binasa natin sa 44. Ang sabi ng Panginoon, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin.
Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, makakalapit lang pala tayo sa anak kung dadalhin tayo sa kanya ng kanyang ama. So, paano ba magdala yung ama? Paano ba dinadala ng ama ang bawat isa sa atin para makalapit tayo sa anak? So, idiretso lang po natin ang basa sa verse 45 na sabi, nasusulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tinuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, may pagtuturo palang ginagawa yung Ama. At ang sino mang natututo, ibig sabihin, hindi lahat pala ng tinuturuan ng Diyos ay natututo. At merong natututo at merong hindi natututo. Ibig sabihin, paano po ba magturo ang Diyos? So, kung titingnan natin, ang Biblia ay tinuturing nating salita ng Diyos. At kung ang Biblia ay kiniklaim natin na ito ay salita ng Diyos, una pa lang nangyayari sa atin, natututo tayo ng kanyang salita. At kung paano tinuturo ng Diyos sa atin yung kanyang mga salita, paano napapapunta sa atin, ito po yung way ng Diyos mismo para tayo ay matuto. At lahat po na naging Kristiyano bago nakalapit sa anak ay nakarinig, naturuan at natuto. Nung una, wala po akong salita ng Diyos. But feeling ko ay nakalapit ako sa anak. Pero hindi pala. Hindi pala ako natuto at wala akong alam tungkol sa ating Panginoon. So kung titingnan natin, meron pala tayong part sa pagkakaroon ng buhay na wala hanggan. So ang Diyos bilang Savior, ginawa niya yung part niya. Binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Nagturo siya para masundan natin yung proseso para maligtas. At inaalam natin ngayon kung paano tayo maliligtas bilang mga makasalanan. So, ang binigay sa atin ng mabuting balita ay yung una, kailangan nating manalig sa Kanya. At ang pananalig ay hindi lamang basta namamana o basta sumisibol sa atin. So, ayon sa Romans 10:17, sabi ko kanina, at ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So, sa habang panahon na tayo ay naging mananampalataya, in a sense na kumikilala tayo sa Panginoon, meron na po bang naghayag sa atin tungkol kay Kristo? Meron na po bang tayong natutunan tungkol sa ating Panginoon? Kaya nga ang mission ng ministry na ito ay ibahagi yung mabuting balita na magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, nakita natin kung paano nakakalapit sa anak. So, kailangan natututo tayo at kailangan ay nakakarinig tayo o natuturuan. Kaya nga, sabi ng Panginoon din sa John chapter 6, verse 47, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, pagtuunan natin ng pansin yung pananampalataya natin. Alam ko lahat tayo may pananampalataya. Anumang religious organization kinasasaligan natin, ay meron tayong pananampalataya. At ang kailangan lang natin ay alamin yung kulang pa sa ating pananampalataya at ano ba talaga dapat ang ginagawa natin bilang isang mananampalataya. So, una, kinakailangan nating ang sabi, magkaroon ng pananampalataya. At kailangan maturuan tayo ng Ama. At sa ganon, ay makalalapit tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 8:47,
Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi niyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. So, isang magandang paalala ito po sa atin. Kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay para sa Diyos. At yung mga ayaw ng salita ng Diyos, ang Panginoon na po ang mismo nagsabi na hindi kayo sa Diyos. Kaya nga mag-ingat po tayo na wag nating ipakilala sa sanlibutan ito na hindi tayo para sa Diyos. At the end, gusto rin naman natin sa Kanya. Kaya lang, ang kailangan lang natin, may align natin yung faith natin sa ating Panginoon. So, napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng right direction, ng clue. Kaya nga kung paano magsuot ng damit na puti, isa long process na pag-aaral para makita natin. At ang unang steps na dapat nating gawin ay manampalataya tayo kasi nakita natin na yun ang nais ng Panginoon. Nung tayo nakipagliwanagan sa Ama, meron pala siyang dapat mangyari sa atin. Yung makilala natin siya at ang kanyang anak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating susunod na pag-aaralan, tingnan natin mabuti at i-align natin kung ano yung kulang sa pananampalataya meron tayo. At makita natin yung unang paraan paano tayo magsuot ng kulay puting kasuotan. So nakita natin ang first step na dapat nating gawin ay makinig ng salita ng Diyos at dapat natututo para po yung ating pananalig ay magkaroon ng kabuluhan. So sa susunod na pag-aaral po natin ay tutulungan ko kayo na malaman pa yung nais ng Panginoon sa buhay natin at lalo higit yung may itama natin yung ating pananampalataya. Alam kong may pananampalataya tayong lahat, pero dapat ang pinagtutuunan ng ating pananampalataya ay wala kundi ang ating Panginoon. So, isang muling katagumpayan ito sa atin na nakita natin yung clue para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So muli sa ating paghiwa-hiwalay, muli ko kayong iniyahan sa susunod na episode ng ating pag-aaral. Liwanagin natin kung anong klaseng pananampalataya dapat meron tayo. So yung pananampalatayang makapagliligtas sa atin, yun po yung ating pag-uusapan. So muli ko kayong binibigyan ng pagkakataon na makasama at muli akong umaasa sa susunod na episode natin ay sama-sama muli tayong makinig para mapatunayan natin na tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon kasi, yung nakikinig ng salita ng Diyos ay Kanya at yung hindi nakikinig ay hindi Kanya. So magpakilala po tayo sa Panginoon at tayo sa Kanya. Sama-sama po tayong mag-aral at patuloy nating ibahagi itong buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng Diyos sa marami. At sama-sama rin nating abutin yung ating mga kapatid na wala pang kaligtasan. So maraming salamat po muli at muli tayo magkita-kita. So para po sa ating lahat, para makatulong din kayo sa mga kapatid natin na wala pang alam tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. So ibahagi nyo rin po ito. Pwede po nyo itong i-share sa kanila. At kapag narinig din nila ito, kayo po ay kabahagi ko sa ministeryong ito at magiging lingkod din po kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng sama-sama nating pangangaral tulad nito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na ingatan yung mga salitang narinig natin sa araw na ito. Naway maging pagpapala ito sa ating lahat at higit sa lahat ay muli pa tayong gamitin ng Panginoon para sa ikaliligtas ng marami. So muli, sumayin niyo ang pagpala ng Panginoon at sa darating na taon, isang tulog na lang, 2024 na hopefully na maging ministry natin ito sa sanlibutan. Marami pong taong dapat maligtas. Ang good news ay hindi magiging good news hanggat hindi ito naririnig ng iba. Sana po maging kapartner ko kayo sa ministeryong ito. Ibahagi niyo ito. Pwede niyo po itong panoorin sa YouTube, sa Kohelet Ministry. Ito po yung YouTube page ko na ginawa. First time ko lang itong ginawa at hopefully na makatulong ako sa ating lahat.
Muli ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo at ang kanyang pag-ibig ay sumabawat ating lahat. God bless po sa inyong lahat.